Depensa nga raw ang isa sa kahinaan ni Kai Sotto pagdating sa ilalim at sa loob ng court, na isa pa naman sa pinaka-importanting skill nga raw ang pagiging defensive player nito bilang isang rim protector din sa team. Mahinang dribbling skill na masasabing mahalaga rin nga raw sa kanyang abilidad na kailangan niyang ma-adapt bilang isang sentro. Kailangan pa rin ang skill na yan dahil alam naman natin na isa sa pinaka-importanting skill sa basketball ay ang dribbling skill. Although sa opensa naman daw ay talaga nga naman na masasabi natin na may magagawa na itong si Kai sa loob ng court at talaga nga naman na malaki na rin ang improvement nito sa opensa pagdating sa ilalim. Tara, pag-usapan natin yan. Mula sa mga Wasserman analyzer coaches ay nakita ang weakness nitong si Kai pagdating sa pagiging defensive. Pero di naman natin masisisi si Kai, lalo't alam natin na young player at sa age nga nito na 21-year-old talaga ngayon nga raw ay nag-e-explore pa lang ito sa mga bagay na kailangan niya pang i-improve sa ilalim bilang isang mahusay na sentro sa team. At sa bodybuild naman nga raw, ito nga ngayon ay wino-workout niya na ngayon sa NBA minicamp at isang araw sa mga program nito ay magpapalapad ng kanyang katawan. Na isa nga sa mga advice ni Coach Tim kung matatandaan natin nung maglaro ito sa Gilas, Pilipinas, na ngayon nga itinatrabaho na rin ni Kai Jo sa kanyang training sa US, na isang araw sa importante na mapalakas ni Kai ang kanyang physical appearance, lalo na sa mga physical game na maaari nga raw nitong ma-encounter sa loob ng court. At isa pa nga sa kahinaan nga raw nito ay ang ball. Marunong siyang humawak ng bola outside pero hirap nitong ipasok at laruin ito sa ilalim at madaling mapigilan nga ng mga small contender nito sa game at talagang pansin natin yan kahit sa Japan B-League nang naglalaro ito sa liga na yan. Talaga nga naman napansin natin ang kahinaan na yan ni Kai Jo pagdating sa game. Dribbling skill na masasabi natin maliit na bagay sa pagiging sentro ni Kai pero napaka-importante nga rin daw na ma-adapt nitong si Kai Jo ang ganyang skill na kahit na isang sentro ang laruan nito ay importante pa rin nga raw na matutunan nito ang paghahawak ng bola inside and outside tulad nga ng ginagawa ni Victor Wembanyama. Kundi na nga tayo lalayo na masasabi natin na isa sa sentro na talagang nga naman na napakahusay at talagang role player ng San Antonio Spurs ngayon at talagang nga naman na hindi lang ito sentro dahil ang laruan nito ay talagang all around player. Yan nga raw ang dapat magawa at ma-adapt ni Kai sa kanyang pagiging player. Defense, rim protector, on ball offense sa masasabi natin isa sa mga bagay na dapat pangaraw na mapag-aralan at ma-improve nitong si Kai sa kanyang skills. Lalo na sa opensa mula labas at ilalim, inside offense nga raw na nakikita natin ngayon na mula sa Gilas, Pilipinas at Japan B-League ay napakalaki na nga raw talaga ng naging improvement ng laro nitong si Kai at talagang ngayon ay masasabi natin na maganda na ang nagiging resulta ng mga nakaraang training nito. Mula sa kanyang offensive skill sa ilalim ay maganda at sumasabay na rin ito sa mga physical game kontra sa mga import na naglalaro sa Japan B-League na talaga nga naman na ngayon ay magagamit niya sa oras na maglaro ito sa NBA Summer League at sa FIBA OQT natin sa Gilas, Pilipinas. At ngayon nga ay talagang masasabi na natin na nagiging maganda na ang opensa na ginagawa nito sa ilalim. At ngayon nga ay talagang kailangan na nga lang daw nitong pag-aralan ang opensa na maaari niyang gamitin sa labas at ang kanyang shooting skill na maaari niyang magamit din niya sa outside shooting at ang on-ball offense sa pagdadrive sa ilalim ay mabilis na nga lang daw nitong magagawa at matututunan ang mga bagay na yan kung sakaling magiging maganda training na ginagawa nito ngayon. At yan ang mga bagay nga raw na dapat na paghandaan at improve pa nitong si Kai sa parating na NBA Summer League, ang pagiging all-around player at hindi lang sa ilalim maaasahan.